Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Olin, 16 years old ng San Antonio, Quezon City. Ito po yung malapit lang sa Muñoz Market. Isa ako sa mga tagapakinig mo simula pa ng pandemic at aliw na aliw ako sa mga kwentong tinatampok mo sa iyong YouTube channel. Kaya eto Papa Dudut, na inspired din po akong sumulat sa inyo. Papa Dudut, pinanganak ako sa isang mahirap na pamilya. Ang aking ama ay naghahanap buhay bilang bahagi ng maintenance staff ng isang mall sa North EDSA, habang ang aking ina naman ay isang plain housewife noon. Nakatira kami sa tabi ng San Juan River sa San Antonio, Quezon City. Kami lang noon ang barong-barong dahil hikahos talaga kami ng mga panahong yon. At si mama ay nagpa-part-time sa pagmamanicure and pedicure para lamang may pandagdag kami sa mga pang-araw-araw naming mga gastusin. Samantala ngayon pa lamang Papa Dudut ay aaminin ko na sa inyo, may third eye ako. Simula pagkabata ay nakakakita na ako ng mga hindi dapat makita. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong ginagawa para hanapin sila. Pero kahit na anong pilit kong iwaglit sa isipan ko, lumalabas pa rin sila. Sa dilim ng sulok sa gilid ng aking paningin, sa salamin o minsan ay direkta sa harapan ko. Sa kabilang banda, madalas akong magsumbong sa mga kapamilya ko tungkol sa mga nakikita kong kakaiba. Pero hindi ito tinatanggap ng aking ama at mga kamag-anak. Pinaparatangan nila akong sinungaling at baliw. Siyempre, masakit yon para sa akin, Papa Dudut. Dahil pakiramdam ko ay sobrang isolated ako sa aking sariling pamilya. Mabuti na lamang naroroon si mama para unawain ako. Alam kong hindi siya naniniwala sa akin dahil wala sa relihiyon namin ang salitang multo. Pero sa lahat ng mga kasama ko sa bahay, si mama lang ang nagpapakita ng awa at pag-unawa sa akin. Hindi niya ako sinasabihang baliw o sinungaling at sa halip ay palagi niya akong sinasamang magdasal sa Panginoon. At kapag natatakot ako ay palagi niya akong sinasamahan at binabantayan. Kahit na hindi siya naniniwala sa mga nakikita ko ay nararamdaman ko pa rin ang kanyang pagmamahal at malasakit. Babalik tayo sa third eye, Papa Dudut. Bale, natutunan kong huwag silang pansinin kahit pa meron akong third eye. Hindi ko sila tinitingnan ng diretsyo. Hindi ako nagpapakita ng reaksyon. Hindi ako tumatakbo dahil sabi ni mama, huwag mong ipapahalata na nakikita mo sila. Dahil kapag nalaman nilang may kakayahang kang makita sila ay mas lalo kanilang guguluhin. Sa loob ng maraming taon ay naging normal na po sa akin ang mamuhay sa gitna ng mga espiritu, mga anino at mga hindi may paliwanag na nilalang. Pero minsan, kahit gaano ko pilit na huwag silang pansinin, sila mismo ang gumagawa ng paraan para mapansin ko sila. Hanggang sa isang matinding pagsubok ang dumating noon sa akin. Isa akong grade 6 student noon sa San Antonio Elementary School. Madalas akong nauwi
sa pagiging huling estudyante sa isang silid-aralan. Lalo na kapag learners o kapag natatagalan sa pagsusulat ng notes. Doon ko siya unang nakita, isang batang babaeng nakaupo sa sulok ng classroom, nakayuko, mahaba ang buhok na tinakpan ng muka. Hindi ko siya pinansin, baka anak lang ng teacher advisor namin o baka may naghihintay sa kanyang sundo. Hindi ko siya tinitignan pero ramdam kong nakatingin siya sa akin, Papa Dudut. At nang umalis ako ay narinig ko ang mahina niyang boses. Nakikita mo ako, hindi ba? Siyempre, Papa Dudut, ay pinagpawisan ako ng malamig. Pero hindi ako lumingon. Pilit kong sinarado ang pintuan nang hindi siya tinitignan. Kinabukasan ay andun na naman siya at sa tuwing magtatapos ang klase ay lagi siyang naroon. Pareho ang pwesto, pareho ang itsura. Pareho ang nakayukong ulo. Sinubukan kong itanong sa mga kaklase ko kung may napapansin ba silang bata sa classroom. At sila ay hindi alam ang sinasabi ko. Walang batang babae sa classroom namin. At doon ko naintindihan na hindi siya dapat naroroon. Dahil isa siyang multo. Sa kabilang banda ay naging parte na siya ng pang-araw-araw kong buhay. Tuwing matatapos ang klase hindi ko na kailangang tingnan. Alam kong andun siya. Tahimik lang siyang nakaupo. Hindi gumagalaw pero alam kong nagmamasid siya. Minsan kapag lumalabas ako ng classroom, nararamdaman kong may kasabay akong naglalakad sa likuran. Minsan sa banyo, maririnig kong may mga humahagikik sa kabilang cubicle. Kahit na wala namang tao at isang beses habang nag-check ako ng reflection ko sa salamin, may nakita ko nakatayo sa likod ko. Mabilis akong lumayo, Papa Dudut, at ayaw ko siyang pansinin. Ayaw ko siyang bigyan ng atensyon. Pero isang gabi ay hindi ko na siya kayang baliwalain. Panghapon ang klase ko noon at ang last subject namin ay natatapos sa 6:00 ng gabi. Pero dahil sa cleaners ako ng araw na yon, gabi na nung nakalabas ako. Dumaan ako sa lumang hallway ng school, tahimik, walang tao. Hanggang sa mapansin kong may nakabukas pang classroom. Sa loob ay nakaupo siya. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakayuko. Nakatitig siya sa akin at doon ko siya unang nakita ng buo. Maputlang mukha niya, itim ang mga mata, walang puti. Ang bibig niya ay parang pilit na nakangiti. Pero hindi yon ngiti ng isang bata. Yun ay ngiti ng isang nilalang na hindi dapat nandito. Bumigat ang dibdib ko. Dahan-dahan siyang tumayo. Nakikita mo ako, ate. Sa unang pagkakataon ay hindi ko na kinaya. Tumakbo ako. Nakarinig ako ng iyapak sa likod ko. Mabilis at parang hinahabol ako. Hindi ako lumingon. Nang makarating ako sa labas ng university ay hingal na hingal akong huminto. Tahimik ang paligid. Wala na siya. Napangisi ako at akala ko ay tapos na, pero pag uwi ko sa bahay ay bukas ang ilaw sa kwarto ko. At sa kama ko ay may nakaupong batang babae at nakangiti. Nakikita mo ko? Sabi niya sa akin. Siyempre, Papa Dudut, natakot ako noon at napasigaw, pero bigla siyang lumapit at tumagos sa katawan ko. Pagkatapos noon ay nawalan na ako ng malay. Hindi ko alam kung ano mga nangyari sa akin ang gabing yon. Pero nung magkamalay ako ay umaga na. Pero natakot ako kasi nakatali ang mga kamay at paa ko sa 4 na sulok ng kama ko. Agad naman akong pumalag at sumigaw. Pumasok naman kaagad ng kwarto sina mama at papa at mga kapatid ko, pati na rin sina lolo at lola at isa kong tiyuhin. Mapa, ano pong nangyari sa akin? Bakit po ako nagkakaganito? Tanong ko sa kanila habang naiiyak. Nararamdaman ko rin ang pagkirot ng katawan ko. Buong gabi kang nangingisay at sigaw ka ng sigaw. Para kang sinasapian, sagot naman ni Papa sa akin. Huwag kang mag-alala, dadaling kita sa albularyo mamaya. Olin, wika ni Mama sa akin, pero biglang pumalag noon si Lola. Anong albularyo? Dalhin niyo kina Pastor Edwin.
Hindi totoo ang mga albularyo. Sa Diyos kayo lumapit para mawala ang kabaliwan ng anak mo, ang sabi pa ni Lola. Hindi baliw ang anak ko. Sinapian siya ng kung ano kaya nagkakaganito. Pagtatanggol pa ni Mama sa akin. Hindi totoo ang sapi. Nag-iinarte at nagpapapansin lang yan si Olin, sabi naman ng tiyuhin ko. Nakaramdam naman ako ng galit sa lola at sa tiyuhin ko dahil imbis na tulungan ako ay inakusahan pa ako ng kung ano. Pero nagdesisyon na lamang akong kalimutan yon dahil na rin sa pagmamahal ni Mama sa akin. Pagkatapos akong dalhin noon kay Pastor Edwin ay pasekreto akong dinala ni Mama sa albularyo. Pinatawas ako at doon napag-alaman na may kaluluwa nga ng batang babaeng kumapit sa akin. Pero napansin ko nang banggitin ang albularyo, ang itsura ng batang babae ay parang kinabahan si Mama. Yung reaksyon niya ay parang kilala niya yung batang dinescribe ng albularyo. Ma, ayos lang po ba kayo? Usis ako kay Mama. Napatingin lamang sa akin ang aking ina. Mamayang kaunti ay may sinabi ang albularyo na siyang nagpakilabot at nagpa-confuse sa akin. Nandito ngayon ang batang babae, Olin, Vilma. Pero may sinasabi sa akin ng bata na ikaw raw, Vilma, ang ina niya. Kaya hindi niya mahiwalayan ang anak mo kasi gusto niyang mapalapit sa iyo. Ang wika pa ng matanda. Baka kamukha ko kasi ang ina ng bata at saka wala naman akong ibang anak bukod kina Olin at Mika, ang sabi pa ni Mama sa amin. Nang biglang may humagis ng babasaging baso sa amin. Siyempre nagulat kami lalo na noong tumama ito sa pader sa likuran ko at nabasag. Ano nangyayari? Bakit may lumipad na baso sa amin? Natakot na wika ni Mama. Nagagalit ang bata kasi bakit mo raw siya tinatanggi? Ikaw raw, Vilma, ang kanyang ina. Sigurado daw siya doon, ang sabi ng matandang albularyo. Wala akong ibang anak, Mang Tonyo. Yun lamang ang sinabi ni Mama. Pagkatapos ay hinila na niya ako palabas ng bahay ng albularyo. Agad kaming umuwi sa bahay. Ano nangyari ha, Vilma? Bakit parang namumutla kayong dalawa ni Olin? Saan ba kayo pumuntang dalawa? Nagtatakang usisa ni Papa sa amin ni Mama. Hindi sumagot si Mama at sa halip ay nagtungo ito sa kwarto at nagkulong. Naiwan naman ako sa sala at sinabi ko kay Papa ang nangyari noon kasama ng albularyo. Wala namang reaksyon si Papa dahil hindi naman siya naniniwala sa albularyo o sa multo dahil nga sa relihiyon namin. Sa kabilang banda ay nagtaka naman ako bakit biglang gumaan na ang pakiramdam ko. Na parang nawala yung nakasampa sa likuran ko. Parang ganon ang feeling. So ayon, hinayaan ko na lamang. At simula nung madala ako sa albularyo, hindi na nagparamdam o nagpakita sa akin ang batang babae na una kong nakita sa eskwelahan namin. Lumipas naman ang mga buwan at naging maayos naman ang buhay ko. Bagamat nagkaroon ng problemang pinansyal ang pamilya namin, hanggang sa narinig ko na lamang na nagbabalak si Mama na maging domestic helper sa Dubai. Alam ko dati na ring DH si Mama nung dalaga siya dahil minsan niya yung naikwento sa akin. Pero 2 years lang daw siya doon dahil nakaranas daw siya ng pang-aabuso sa kanyang employer na Arabo. Samantala'y narinig ko ang usapan ni na Mama at Papa na mag-a-abroad ulit si Mama dahil siya lang ang qualified. Si Papa naman ay walang working experience sa pagiging OFW kaya mananatili siya sa amin. Habang wala si Mama ay mapupunta kami sa pangangalaga ni Lola habang nasa trabaho ang aming ama. Paalam mga anak, paalam. Huwag kayong mag-alala at babalik ako. Magiging mayaman na tayo. Pangako ni Mama sa amin bago siya pumasok sa loob ng airport. Siyempre naiyak naman kami ni Mika. At hindi kami mapatigil ni Papa dahil sobrang nasasaktan kami noon. Pero sa huli kailangan din naming intindihin ang lahat. Fast forward. Makalipas lamang ang 9 na buwan ay biglang umuwi si Mama sa Pilipinas nang hindi nagpapasabi sa amin. Kaya laking gulat namin noon nang makita namin siya sa labas ng aming pintuan. Bakit bigla kang nakauwi? Ano nangyari sa iyo? Tanong ni Papa sa aming ina. Mamaya ko na lang ipapaliwanag sa iyo, Roger.
mahalaga ang buhay ko. Ito ang naisagot ni Mama kay Papa pagkatapos ay tinanggal ang pagkakayakap sa amin ni Mika. Mga anak, kailangan ko munang magpahinga. Mamaya ko na kayo kakausapin. Inay, bakit po? Hindi niyo po ba kami namimiss? Tanong ng bunso na nagtataka. Anong problema sa iyo, Vilma? Halos 9 buwan kang nawala tapos bigla kang babalik kaya malamang sabi kami sa iyong mga kwento at yakap. Nagtatakang kasunod na tanong ni Papa. Mga anak, sabik na sabik din ako sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Maging ikaw, Roger, pero hanggat hindi natin nalalaman ang kalagayan ko ay hindi kayo pwedeng lumapit sa akin pa. Napaluhang sagot ni Vilma na mukhang nangihinaan ng loob. Sana'y tatagan niyo din ang loob ninyo sa matutuklasan natin. Pero sa ngayon ay kalimutan muna natin yan at kumain muna tayo dahil sa gutom na ako. Napaisip naman kami sa sinabi ni Mama pero hindi muna namin siya kinulit at sa halip ay pinakain muna namin siya. Ang nakapagtataka ay umupo siya ng malayo sa amin. Napansin ko rin na parang may ketong si Mama. Nagkwentuhan naman sina Mama at Papa tungkol sa pag-aaral namin ni Mika. Pero mamayang kaunti ay nanahimik na ito. Habang nag-uusap sila ay napansin ko mula sa likuran ni Mama ay biglang may umakyat na kung anong nilalang sa balikat ni Mama at umupo ito doon. Nang titigan ko kaagad kung namukaan ng nilalang na ito. Yung batang babaeng tinawag na nanay si Mama. Ang batang babaeng sumanib sa akin na hindi ko makakalimutan. Dahil sa nakita ay napasigaw ako at sinabi ko sa kanila na nakaupo sa balikat ni Mama ang batang babae. Pero sa halip na matakot si Mama ay umiyak ito at humagulho lamang. Vilma, umamin ka na sa akin. Ano ba talagang problema mo? Tanong ni Papa at inusog niya noon ang kanyang upuan para tumabi sa kanyang asawa. May nangyaring masama sa akin habang naroon ako sa Dubai. Minsan umuwi ng Pilipinas ang 2 kong kasama. Pumasok ang anak ng amo ko at hindi ko magawang lumaban. Ang kwento ni Mama na halos maubos ang luha sa pag-iyak. Bakit ka lalaban? Anong koneksyon nito sa pag-uwi mo? Takang tanong ni Papa. Pagpasok ng anak ng amo ko, ako lang ang nasa bahay. Pinagsamantalahan niya ako, Roger. Pinagsamantalahan ako ng paulit-ulit ng gabing yon. Wala akong magawa. Lalong lumakas ang iyak niya at napaupo siya sa sahig. Walang hiyang Arabo yun. Sigaw ni Papa na galit na galit. Matapos mangyari yon ay parang baliwala lang sa amo ko ang nangyari. Pinagbantaan pa niya ako na papatayin. Wala akong nagawa, Roger. Halos uminit ang kwarto sa iyak at sa galit na nararamdaman ng dalawa. Nakauwi lang ako dahil ilang beses nang may lumalabas na dugo sa ilong ko at malimit akong nawawala ng malay. Nang sinabi ng ospital na may sakit ako ay agad nila akong pinauwi. Bakit niya ginawa sa iyo yun? Sigaw muli ni Papa na papalapit sa asawa para yakapin pero pinigilan siya ni Mama. Wag, Roger, wag kang lalapit. Pagmamakaawa ni Mama. May AIDS ako, Roger. May AIDS ako. Halos magdilim ang mga mata ni Papa. Puro iyak lang ang naririnig sa loob ng bahay. Talagang malaking trahedya ito sa aming mag-anak. Karma ko ito. Karma ko ito sa ginawa ko sa aking anak. Biglang sabi ni Mama. Anak? Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang wika ni Papa. Bago mo ko napangasawa, may anak ako sa pagkadalaga. 10 years old ako noong una akong mabuntis. Biktima ako ng rape ng isang pastor. Nagbunga yun at niluwal ko ang isang babae. Ang wika pa ni Mama. Natigilan kaming lahat sa sinabing yon ni Mama. Doon ko rin na-realize na tama yung sinasabi ng batang babaeng multo na si Mama nga ang kanyang ina. Hindi ako handa sa responsibilidad dahil nga bata pa lamang ako noon. Pinabayaan ko si Gail. Pinagmalupitan at dumating ang araw na nag 6 years old siya at pumasok sa kindergarten.
Hindi pa rin ako naging responsableng ina. Isang araw ay na-cancel ang klase nila at hindi ko siya sinundo sa paaralan. Naaksidente si Gail, nahulog sa hagdanan, huli na nang ma-rescue siya. Namatay ang anak ko dahil sa kapabayaan ko bilang isang ina. Papadudot, ang kwentong yun ni Mama ang siyang nagpaiyak sa amin. Nakita ko rin na umiiyak ang multong babae. Nagpakita si Gail sa akin noong nasa Dubai ako. Binalaan na niya akong may mangyayaring masama sa akin pero hindi ako nakinig. Ililigtas sana ako ng anak ko pero hindi yun nangyari. May AIDS na ako. Hindi na ako gagaling, ito na yung kabayaran ko sa pagiging pabayang ina kay Gail. Nagpatuloy sa pag-iyak si Mama. Niyakap naman siya ni Papa, sumunod na rin kami ni na Mika pero pinalayo niya kami dahil baka mahawa daw kami. Pero sabi ko hindi naman nakakahawa ang AIDS sa pagyakap. Kaya sa huli niyakap pa rin namin ni Mika ang aming ina. Kinabukasan ay nagpunta kami sa doktor na sama-sama. At doon ay naipaliwanag sa amin ang totoo tungkol sa sakit na HIV. Hindi yun nakakahawa ng basta-basta. Kahit sa laway ay walang saling sakit ang pwedeng maganap. Iwasan lang dapuan ng sakit dahil malamang na mahirap o hindi nagagaling ito. Nagkaroon ng pag-asa na maging masaya ang aming ina. Naging normal ang buhay namin lalo na noong managinip si Mama na kasama niya si Gail, ang kapatid namin. Pinapatawad na ako ni Gail. Sabi niya sa akin yun noong nagpakita siya sa panaginip ko. Aniya. Siyempre natuwa naman kami lalo na noong makita naming masaya si Mama. Papadudot, sa ngayon ay buhay pa rin si Mama at lumalaban siya para sa amin. Nakikita ko pa rin ang batang babaeng si Gail na ate pala namin ni Mika. Pero iba na ang aura niya. Masaya na siya at hindi na nakakatakot ang kanyang itsura. Nagpapakita rin ang kapatid ko sa aking panaginip at marami kaming pinag-uusapan. Bagamat hindi ko na ma-share pa sa inyo kasi nakakalimutan ko pagising ko. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang liham ko sa inyo. Sana po ay mabasa nyo ito at mapiling i-ere. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Olin. Maraming salamat, Olin, sa pag-share mo ng iyong totoong kwento sa aming programa. Huwag kang mag-alala at ipagdarasal namin sa Panginoon ang kaligtasan ng iyong ina at patuloy niyang malalabanan ang sakit niyang AIDS. Patungkol naman sa iyong kapatid na si Gail, patuloy niyo pa rin siyang ipagdasal na sana'y makita na niyang liwanag at matahimik na ang kanyang kaluluwa. Basta palagi mong tatandaan, Olin, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Sa laban niyong yan, maging matatag kayo at mas tibayan ninyo ang inyong pananampalataya. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories. Manood ng Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot